got so design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the So, welcome back to my YouTube channel, guys. So, for today's video or for today's vlog ay, nag-post kasi ako nung nakaraang araw ng mga legal form. Then, china-challenge ko yung aking mga followers sa aking FB page. So, kung bago ka lang sa aking channel, ngayon, isubscribe and i-like mo na rin tong aking channel and i-follow mo na rin ako sa aking FB page para magkaroon ka ng iba't ibang idea tungkol sa pinag-aaralan ng ating mga criminology kung isa kang criminology student. And ngayon, ito yung post ko nung nakaraan na china-challenge ko yung ating mga followers na mga criminology student, almost criminology student kasi yung ating mga followers. So ngayon, kung bago ka sa aking channel, pwede mong balikan, pwede mong puntahan yung aking channel at check yung mga old videos ko regarding sa mga pinag-aaralan ng mga criminology student. Sinishare ko lang to sa inyo para magkaroon kayo ng mga knowledge. Ngayon, tingnan natin yung mga kumagat dito sa challenge natin na to. And ito may nakita akong mga ilan sa kanila na talagang tumpak naman yung kanilang mga sinabi regarding dito sa legal form na aking mga pinost. So, 3 legal form lang naman ito at nakadepende na sa kanila kung ano yung pinili nilang legal form number. So, tingnan natin. And sana sa kanilang i-share sa inyo is may matutunan kayo. And ito na yan, ipa-flash ko na yon. 3 legal form yan. And isa yung nakita kong nag-explain lang siya about what is legal form lang. And yung 3 is, inano talaga nila, in-explain talaga nila kung ano yung nakapost dito sa akin na 3 legal form. And then, ito na, panoorin na natin sila in 3, 2, 1. Hello everyone, my name is Leila Besa and isa ako sa mga followers ni Miss Coach na in-game sa kanyang challenge na post-challenge video for legal forms. So, ano nga ba ang legal forms? Legal forms are binding written documents that serve as means for putting into effect a legal proceeding, court orders, and notices. Ang mga example po nito is like affidavit, contracts, and many more. And it also used by the government agency and law enforcement agency. And let's focus on the 3 legal forms which titled the legal forms number 3 is pre-deployment of Line Beat Foot Patrol, legal forms number 4, post-deployment of Line Beat Foot Patrol, and lastly, the legal forms number 5, which is observation form. Hi! So, kami nga po pala is isa sa mga followers ni Miss Cream Coach. Kung kilala niyo po siya, siya po ay sikat na vlogger or content creator na nagbabahagi ng mga pag-aaral tungkol po sa mga pinag-aaral ng mga criminology students. So, ako nga po pala si Mika Gutierrez and ang aking kabady na si Maria Andrea Atienza. So, ngayon po, nandito po kami para, nag-create kami ng isang video para explain yung about sa challenge ni Miss Cream Coach na nakita namin sa post niya sa kanyang FB page, which is ito po, ayan. Sabi po dyan ay, need namin na challenge niya yung mga followers na mag-create ng isang video na ina-explain yung about ito nga po sa mga pinuso niya ng mga legal forms. So ngayon, sa criminology student, syempre, accept namin challenge ni Miss Cream Coach. Ngayon, ang napili namin legal form number is yung number 3. Ngayon, i-explain na ang kabali na si Maria Andrea Atienza kung ano nga po ba yung pre-deployment of Line Beat Foot Patrol, which is yung legal form number 3. So, Siyempre, nag-effort kami, pinirint namin. So, Yes. ito yon. Tingnan nyo, ito yan. Tingnan nyo na lang. Then, ito po siya, nandyan. Ayan na po yung legal form number 3. So, tinarint na namin siya. Ngayon, tingnan nyo na rin po dito para mas linaw nyo po siya makita. so, legal form number 3, so nakalagay dito sa header is yung Integrated Patrol Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippines, and National Police, Western Police District, Police Station, and Police Station Address. Sa memorandum naman, nandito yung for, true, subject, and date. So, sa for, ito yung District Director. Sa true, ito yung CDOPD, D3. Sa subject naman, ito yung Beat Patrol checklist. Then sa date, halimbawa is November 30, tapos time is 6 a.m. Ngayon, sa subject natin na nakalagay dyan, sa nakikita nyo na ang nakalagay is Beat Patrol checklist. Kasi yung explain namin dito is about regarding sa checklist bago mag-start yung pagpapatrolya ng mga pulis natin. Ngayon, i-explain ng aking kabali na si Maria Andrea Atienza kung ano nga ba yung pre-deployment of Line Beat Foot Patrol. Pre-deployment of Line Beat Foot Patrol, ito daw ay isang proseso na ginagamit ng mga pulisya sa partikular sa Pilipinas upang matiyak na handa at organisado ang mga kapulisan na nagpapatrolya sa kanilang mga itinalagang lugar, kadalasan ay sa mga kalye, sa barangay, or sa municipality. Yes. So, buddy, saan nga ba natin ginagamit itong pre-deployment of Line Beat Foot Patrol? O, saan nga ba? So, ginamit ito bago magsimula ang isang shift. So, ginagawa ito bago magsimula ang isang turno ng mga pulisya para matiyak na lahat ay handa at may kumpletong kagamitan. Yes. Sa pangalawa naman, ito yung sa mga lugar na may mataas na krimen. Na mas madalas ito ay ginagawa sa mga lugar na may mataas na insidente ng krimen upang masigurado ang kaligtasan ng mamamayan.
patrol. Yes, yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Siyempre, lalo na dun sa may mga matataas ng krimen na lugar. Kagaya ng yung may mga iskinita, yung mga maliliit na kalye, yung mga ganun. Kasi talamak dyan na alam naman natin talamak din yung mga, yung mga krimen. Kasi kadalasan dyan, mga napupuntahan or nagtatago, kasi nga, maliit or masikip yung mga daan, or maraming mga pasikot-sikot. Next. Ang next pa ito, isa pa din to sa mga espesyal na okasyon na maaaring gamitin ito sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga festival, eleksyon, upang manatili ang kaayusan at seguridad. Yes. Siyempre, ginagamit natin yung pagpapatrolya. Siyempre, lalo na pag may mga ginaganap ng mga festival. Gaya nito, kahapon, I mean nung nakaraan, di ba, ginanap sa atin sa Dasmariñas, yung Corpor Festival. Siyempre, may mga kapulisan dyan na nagpapatrolya para mapanatili natin yung kaayusan at kasiguraduhan na ligtas at maayos yung place na pinang-anuhan ng ating mga kapulisan. So ngayon, nadako na tayo ngayon guys sa ating checklist na nakikita nyo dito sa ating legal form number 3. Yung mga nakalagay dyan is answerable siya by yes or no. Then ngayon, i-explain ni Brother Chensa yung una nating checklist kung ano ba yun. So ito nga yun. Number 1 is formation of the incoming ship line. Bit details was done at about 0500 hours. So dito nga is tinitipon ng ang mga kapulisan na magsasagawa ng foot patrol sa isang particular na lugar at saka natatapos ito sa oras na 0500 hours. Padalawa is the line bit details was accounted prior to their deployment. Absence details were reported and replacements were made. So dito nga is binibilang ang lahat ng pulis upang matiyak na lahat ay naroon. Kung mayroon mang kulang is kailangan i-report at ipaalam para mapalitan agad yung kulang sa magpapatrol. Yes, correct ka dyan. Ngayon, yung pangatlo naman natin sa ating checklist ay yung the platoon commander conducted inspection in the ranks to ensure their proper appearance and completeness of the following individuals' equipment. So, yung unang nakalagay dyan is the sidearm hose third in the police duty belt. Ibig sabihin, yung baril na nakalagay dito sa bewang, yung belt, nakalagay yung napapansin sa mga kapulisan natin. Then, yung baton, syempre meron din silang baton na ginagamit. Syempre, yung notebook, then yung checklist, ayan. Then, flashlight, kung kinakailangan, kung halimbawa abutin man yung pagpapatrolya nila ng gabi, ganun. Syempre, kailangan nila ng flashlight. Then, halimbawa, meron pa dito nakalagay na raincoat, or boots, or rain boots. Kung applicable lang naman tong flashlight at saka yung raincoat. In case lang naman na magkaroon ng pag-ulan, ganyan. Para abutin sila habang nagpapatrol. Yun. In case of emergency is meron silang gamit. Yes, yan. Then yung pang-apat naman natin is yung issue of one radio and one long firearm with corresponding ammunition to each of the line beat patrol team. Ibig sabihin yan, yung pagbibigay ng mga kagamitan sa ating mga kapulisan na magpapatrol. So, yung bawat grupo is binibigyan sila ng isang radyo at saka ng isang long firearms na may kasama ng mga bala. Siyempre, kailangan din nila yon para protection din yun. Diba? Para maging protection din nila yon or in case na merong mangyaring gulo, at least meron silang mga ganong equipment na pwede nilang magamit in case na magkaroon ng mga krimen, biglaan sa pagpapatrol nila. Then, gaya nga ng sabi na kanina ni Buddy na gaya ng mga event, mga festival, ayan, di ba, sa mga mahal na nasasagawa. Di ba, minsan sa kadalasan kapag may mga ganyang event, syempre maraming tao. Ngayon, nagkakaroon minsan ng, di natin may iwasan yan, minsan kung mga event, nagkakaroon ng mga krimen. So, kailangan syempre ng ating mga kapulisan, mga nagpapatrolya ng mga equipment na syempre gagamitin para sa pagpapatrol. Syempre para rin sa kanilang, para rin sa kanilang kaligtasan at sa mga nandun sa event na yun. Syempre yung panglima, may gusto ko mapakitagtag Buddy dun sa sinabi ko sa Yes, para dun sa kaya nga may radio, kasi kahit malayo sila magkasama sila sa pagpapatrolya is, mas konektado pa rin sila sa isa't isa kung ano yung nangyayari sa bawat lugar na kung nasaan man sila nakatayo. Yes. Kung saan sila naka-chip or sa lugar sila tinalaga. Kumbaga, kunwari si Brother Chensa is nandun siya sa may bandang likuran at ako'y nasa bandang unahan. Ngayon, if ever na magkaroon ng problema or gulo dun sa aking parte o dun sa unahan na yun, pwede kami mag-communicate dalawa para magkaroon kami ng using the radio, para matulungan niya ako or mabakapan niya ako regarding dun sa nangyayari krimen or dun sa gulo. Next, yung panglima naman natin is disseminated importance instruction, current policies, guidelines from higher educators. Ngayon, yung panglima naman is dito is ipinapaliwanag ng mga pulis or ng ating kapulisan yung mga importanteng anunsyo. Siyempre, bago magpatrolya ang mga kapulisan natin, para bago sila pumunta dun sa designated area nila, na pagpapatrolyahan nila, ganyan. Siyempre, nagbibigay muna ng instruction kung ano yung mga dapat nilang gawin, diba? Then, siyempre, yung mga superior natin, ganyan, binibigyan tayo or yung mga kapulisan natin ng anunsyo or instruction na kailangan nilang gawin at yung mga hindi din nila dapat gawin. Diba? May mga ganun. May, kumbaga sa amin sa OJT namin is ginagamit yung do's and don'ts. Diba? Hindi namin kailangan gawin o sa oras ng aming training. Yan. Next is yung number 6 is the assignment of the line beats was read to the line beat detail before their deployment. Ibig sabihin, yung number 6 is yung pagtatalakay ng mga itinalagang lugar sa kanila. Like, kunwari sinasabi ng mga pulis,
yung mga lugar kung saan sila kailangan magpatrolya. Kunwari ako, sa Dasma, kailangan magpatrolya kami. Ngayon, nilalagay kami ng aming pinakamataas sa amin or yung aming commander kung saan kami dapat bumwesto, kung saan kami magpapatrolya. Next is yung pangpito namin. Pangpito natin sa ating checklist is yung the line beat patrollers were dispatches at about 0600 hours. Ngayon, sabi dyan, yung pagpapadala, ito na yung nilalabas na, kung baga magpapatrolya na yung ating mga kapulisan sa nakatakdang oras. Doon na sila yung parang magpapatrolya na kailangan, ganitong oras nila dati magpatrolya. Sama-sama na kayo kailangan Yes. Doon na. So, sa kabuang checklist na to, dito nasisigurado na ang mga pulis na magpapatrolya is handa at may kumpletong kagamitan. And Diba? doon, kailangan nga, sabi nga, kailangan kumpleto kayo. Diba? Ngayon, syempre, dito sa checklist na to is nagiging handa, kompleto yung kagamitan ng ating mga kapulisan bago sila magsimula sa kanilang mga tungkulin, which is yung pagpapatrolya nga nila. Syempre, nakakatulong din ito na mapanatili yung disiplina, kaligtasan at yung kahusayan sa loob ng pagpapatrolya ng ating mga kapulisan para yung seguridad ng ating mga mamamayan, di ba? Syempre, bakit nga ba nagiging mahalaga to? Di ba? Bakit mahalaga? Bakit nga ba? Di ba? Ikaw, Diba? ano sagot mo dyan? Di ba? Para sa kaligtasan ng mga pulis, so tinitiyak nito na ang mga pulis ay may sapat na kagamitan at kaalaman upang mapaghandaan ang kanilang mga sarili habang nagpapatrolya. So kailangan talaga yon, kailangan. Siyempre, para maprotektahan din yung sarili nila, hindi naman pwedeng Hindi na porkit patrolya, pulis ka, is hindi mo na kailangan anuhin yung sarili mo. Yes. Hindi Siyempre. isipin yung kaligtasan mo. Oo. Diba? Siyempre, bago ang lahat, bago natin protektahan yung ating mga mamamayan, siyempre dapat protektado din tayo. Kasi paano natin mapoprotektahan ang ating mga mamamayan kung tayo ay hindi natin maprotektahan yung sarili natin? Tama ba? So, siyempre, kailangan yung pangalawa. Kung yung una, sinabi niya is maprotektahan yung mga kapulisan. Mga Diba? Kung patrol. bakit mahalaga yan. Siyempre, ngayon, mahalaga din ang pre-deployment of line beat patrol dahil sa ating kaligtasan nating mga mamamayan, gaya namin as criminology student din. Siyempre, pinapalakas natin yung presensya ng mga pulis sa komunidad na magbibigay sa atin ng seguridad as mamamayan, as nandun tayo sa pagpapatrolya nila. Siyempre, para sa atin, di ba, ang laking tulong din ng ating mga pulis na nagpapatrolya kasi may ensure natin na kapag kami mga pulis, para feel natin secure. Safety. Safe tayo, Yan. di ba? Secure tayo every Number time na one. may mga ganong event na mangyari. Ay, secure kasi may mga pulis na nag-a-assist, na nag-aayos, di ba? Para mapanatili Kasi alam natin na may iwasan natin yung ganong krimen. Diba? Kasi yung iba may takot naman, ay may pulis dito, so hindi sila magkakameron ng idea na gumawa ng ibang diba? Next, okay, yung pangatlo naman natin is yung sa pagpapanatili ng kaalisan at syempre yung batas na rin natin, ganun. Diba? Syempre nakakatulong din yung itong papatrolya ng ating mga kapulisan. Syempre nakakatulong ito para maiwasan yung mga krimen, tapos mapanatili din natin yung Isa ng kaayusan komunidad. Diba? So, ayun nga, sa madaling salita, ang pre-deployment ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatrolya ng pulis upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lahat. Yes, correct ka dyan, buddy. So, sana sa aming mga nabanggit is may natutunan kayo sa amin about sa legal forms number 3 namin sa pre-deployment line beat patrol. So, dito sa ginamit namin na plataforma, ay nakatutuwa naman kami kahit paano kasi si Miss Game Coach is nagkaroon siya ng ganung challenge at isa sa criminology student na share namin yung knowledge namin regarding dito sa topic na po. And sana po sa lahat po ng makakanood ditong vlog ni Miss Game Coach ay sana supportahan niyo po siya sa kanyang iba pang mga video. And sana po ay may natutunan din po kayo sa aming mga sinabi at sana ma-apply niyo rin po yun sa inyo. And that's all lang na po. Thank you so much! Swag pack, Bear Brand swag pack. Ako ang swag pack loaded up with vitamins and minerals too. Ano mang maging kailangan mo, I got inside for you. Swag pack, Bear Brand swag pack. Mag-bourbon swap pa ka na. 10 pesos lang. First, good evening everyone. So, ang naka-assign sa atin or nagbabagong balita ngayon yung partner, post-deployment line beat partner. So, ano ba ibig sabihin nito partner? So, yung magiging definition o magiging meaning nito kung ano ba ang ibig sabihin nito. So, ngayon sisimulan natin partner. So, game na ba tayo? Game na. Okay. Ang post-deployment line beat patrol for everyone refers to the completion of foot patrol operation by law enforcement or security personnel along designated field area known as beat. So, partner, Muntina, so what is line beat patrol for Miss Muntina? Line beat patrol ay tumutukoy sa pulis o seguridad na naglalakad or nagpapatrol sa isang lugar o ruta. Thank you partner, dagdag ko lang sa kaalaman ng post-deployment. Ito ay nangahulugang pagkatapos ng paglunsad o pag-deploy ng ating mahal na kapulisan. Salamat sa Muntina and Reyes. Sa pagpuputuloy ng ating balita patungkol sa post-deployment, we have 4 purpose about post-deployment po, mga kapatido, kaibigan. Number 1 is maintain public safety, and number 2, deterrent crime. Number 3 is build community relationship, and lastly, mga partners, is about response to incidents. Partner, ano nga ba ang ginagawa or mga activities ng ating mga kapulisan matapos sila ma-deploy? Matapos ang pagpapatrol, una, sumiti ng ulat, pangalawa, ibahagi ang informasyon, pangatlo, aralin ang mga nakita, pang-apat, plano ng mga sumusunod na hakbang. Pang-5, palakasin ang mga pagtutulungan, palakasin ang mga kagamitan, and the last one ay palakasin ang mga pagsasanay.
So ayun na nga mga partner, explain muna natin ang 7 mga activities pagkatapos ma-deploy ng ating mga kapulisan. Okay, partner, ano ba pag sinabing magsumit ng ulat? So sa pagsumit ng ulat o sumitin ng ulat, number 1 po yung mga partner is matapos ang pagpapatrol o pagpatrol ng ating kapulisan, kailangan magsumitin ng ulat ng mga pulis o seguridad tungkol sa kanilang mga nakita at naranasan. Number 2, ito po daw yung mga kailangan o pagpapalitan ng mga impormasyon ng ating mga kapulisan o mga seguridad tungkol sa mga insidente. So kailangan nilang mag-report, diba? Ano yun yung mga kailangan nila na yung mga impormasyon na nangyari araw-araw sa kanilang sa mga pagbabago sa lugar o mga atawag nito, potensyal sa mga balita. Tama, partner. So sa number 3 partner, Ang number 3 naman mga partner, kailangan nilang i-surrender yung mga firearms and radios nila para sa mga susunod na personnel. number 4 naman partner, radio communication breakdown hindered effectively coordination. Number 5 partner, Kailangan natin mapalakas lalo pa ang ating pagtutungan ng mga kapulisan, seguridad at sa mga komunidad ng mga ahensya upang may papabuti ang seguridad ng ating kalikasan. Kailangan mas lalo pa natin may palakas ang gamitan at kasangkapan ng mga kapulisan o seguridad upang mapabuti ang kanilang mga operasyon. Ano mga partner, ikapito natin partner? yes na ba yan? Yes, that's na to. Kailangan lalo pang mas may palakas at pagsasangin ng ating mga kapulisan, seguridad upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan at mga kaalaman, partner. Yan ang partner. Kailangan natin mag-isip talaga yung ating mga PNP. Tama ka dyan, partner. So, yun na nga, partner. Yun talaga Puro yung- akong partner dito, partner. Hindi, yun talaga yung magiging laman talaga ng mismong post. Ano ba tayo talaga na ito? Post line big full patrol. So, yun yung mga lalaman talaga ng legal communication. So, ilan lang po lamang yan sa aming mga impormasyon na kailangan malaman ng ating mga karami, alam mo citizens. Last di week ba? yun. Ayan po, sa ngayon po ay ito lamang po ang aming balita at mga mahalagang impormasyon sa gabi ito sa araw na ito. Magandang gabi po sa lahat. Ako nga po pala si Raymar Reyes. At ako naman po si Dumiraya Puto. Ang pinakamaganda, usamang pinakain. Nagbabalita, BP7DB! So magandang hapon sa lahat. Ano nga ba ang legal form number 5? Ang legal form number 5, ito ay ang observation forms. These forms are used in legal transaction. Ito ay napakahalaga lalo na sa ating mga law enforcement dahil sila ang nagpo-provide ng guidelines for agreements and evidence for court proceedings. So ano ang may nilalaman ng observation forms? Una ay ang personnel involved. So sa personnel involved, dito ay kung sino yung law enforcement o kung sino yung personnel na nandun or kung sino ang nag-observe sa isang areas. Then pangalawa is areas covered. So from the word itself, areas covered, ito kung saan yung lugar na pinag-oobserbahan ng ating mga personnel o ng ating mga law enforcement. So yun ang po. Hi guys, I'm Del Francis Durane, criminology student in Asian College Casablanca. Accept ko lang sa yung challenge ni Screen Coach, which is legal form number 5, observation form. Number 3, duration of patrolling. Dito yung pagsisimula at pagtatapos ng kanilang pagpapatrolya. For example, 7 a.m. to 7:30 p.m. Ito yung 7 a.m. dito sila mag-start ng kanilang pagpapatrolya. At 7:30 p.m. dito natapos. Ayun yung duration ng kanilang pagpapatrolya. Number 4, the safe conditions and other information noted during patrolling. Dito naman po, ang mga polisan natin, nililis na yung mga bagay na makaharap sa community. For example, ito yung the streets of third purview, there is an open manhole that might cause falling of a man. So, if it's not taken action by the authorities, it can be harmful. So, yun lang. Legal form number 5, which is observation form. Check and indicate the exact location. So dito, kailangan natin i-check or alamin kung saan ba talaga yung eksaktong lokasyon kapag mayroong deep excavation without safety warning. So dito, dapat alam natin kung saan mayroong deep excavation or kung saan may mga ginagawang buildings para malagyan natin yun ng barikada para maiwasan ang pagkakaroon ng accident. Open manhole, so dapat kung saan may open manhole, dapat isara natin yun bago tayo, pagkatapos natin mag-operate para maiwasan yung pagkahulog ng isang tao or madisgrasya yung ibang mga motorista doon sa manhole. Broken swimming pool, so dito kailangan ayusin natin, agaran nating gawan ng aksyon ang mga nakatagilid na mga poste para maiwasan ang pagkakaroon ng short circuit o pagkakaroon ng insidenteng pagkakakuryente ng isang biktima. Flooded road and any portion thereof, so dito dapat i-check natin kung saan yung mga lugar na bahain, dapat gawan natin yun ng aksyon or gumawa tayo ng paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng baha sa lugar na ito. Busted Miraculite post. Dito naman, kailangan alam natin kung saan tayo magreklamo kapag mayroong insidente o kung kanino tayo tatawag kapag mayroong insidente na mayroong naputol na poste or mayroong nakuryente na isang tao. Fire hazard such as natural or man-made. So dito naman, kailangan aware tayo sa kung anong meron sa ating kapaligiran. Dapat alam natin kung paano iwasan magkaroon ng sunog at kung paano natin to masusolusyonan in case na mangyari na ang
pagkakaroon ng sunog. Comments and recommendation, dito naman dapat nakikinig tayo sa rekomendasyon or sa question ng ating mamamayan. So dito, kailangan gagawa natin ng paraan ng mga bagay-bagay patungkol sa mga hazard natin at dapat nagbibigay din tayo sa kanila ng guidelines kung anong pwede nilang gawin at hindi dapat gawin. Pagkakaroon ng mga CCTVs, pagkakaroon ng knowledge about sa ating batas para maiwasan nila ang paggawa ng mga krimen or maging biktima ng mga taong gumagawa nito. Action taken and observations which require immediate attention. Dito naman papasok yung local authority which is yung mga LGU or local government. Sila yung nagbibigay attention. Pag may nakita silang sirang kalsada, naglalagay sila ng warning or caution para masabihan or anuhan yung mga tao na bawal muna dumaan doon kasi basa pa yung semento. Dito naman sa reported by SPO3, Arlo S. Bautista, dito naman nalalaman kung sino yung naka-assign or sino yung involved para i-check yung mga hazard ng community. Yun lamang po, muli kami nga pala mula sa Group 1. Ako nga pala si Junjun Gayogyog. At ako naman si Brianna Tagalog. Maraming salamat.